Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang Pilipinas ay kinilala noon bilang isang nagumikos na bansa, o Sikh Man of Asia kung tawagin. Ngunit bunsod ng tumataas na ekonomiya ng bansa at positibong progresyon na Administrasyong Aquino ay nabago ang pagkakilala ng ating bansa. Isa na ang Pilipinas bilang rising tiger of Asia sa moderno at sibilisadong panahon. Subalit, marami pa ring Juan de la Cruz sa kasalukuyan ang manhid sa pagbabago at progresong tinatamasa ng mga Noypi ngayon. At ang malaking palaisipan pa rin ngayon ay kung sino nga ba ang nagkulang, ang mga boss o ang mga nasa trono. Sa aming paghahanap, ang aming research team ay napadpad sa isang pamayanan na nakipaglaban sa latigo ng kahirapan at humaharap sa suliraning pang-ekonomiko. Ito ang Barangay Damayang Lagi. Ang ginawa po nilang malawakang demolisyon po dito sa tabing ilog ay hindi po makatao. Ito po ay nangangahulugan na ang ating karapatan ay kanilang inalis at kanilang nilapastangan. Ang demolisyon ay ang pagtitibag na lokal na pamahalaan o ng sino mang otorisadong ahensya ng gobyerno na mga estruktura sa lugar na sakop ng clearing operation. Alinsunod ito sa Section 3 na Implementing Guidelines na Executive Order bilang 152 taong 2000. Isa lamang ang Barangay Damayan Lagi sa libo-libong pamayanan sa bansa ang pinamumugaran ng Maralitang 1. Laganap ang demonsyon sa anumang sulok ng bansa. Walang laban ang mahirap sa mga ganitong sitwasyon. Dahil una sa lahat, walang sapat na titulo ang mga nakatira na nagpapatunay na sa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Sa akin ng demolisyon bilang isang estudyante, simple lang, malayo kasi yung transportasyon, kumbaga napakalayo ng inilalaan nilang lugar sa mismong pinakasentro ng mga organisadong paaralan o mga pamantasan. Bilang isang kolehiyo na alam natin na sa Maynila yung pinakamaraming magagaling na university. So kung malayo yung inilalaan sa yung lugar para sa demolition, okay lang yun kasi sa programa naman ng gobyerno, merong prioridad na kailangan mag-dorm para mas mapalapit o mas maging mas may focus kami sa pag-aaral namin. Isang araw ako'y nadalaw sa bahay tambakan. 15 mag-anak ang do'y nagsiksikan, nagtitiis sa munting barong-barong na sira-sira, habang doon sa isang mansyon halos walang nakatira. Sa init ng tabla't karton, sila do'y nakakulong sa lilim ng yerong kalawang at mga sirang gulong. Pinagtagpi-tagping basurang pinatungan ng bato. Hindi ko maintindihan bakit ang tawag sa ganito ay bahay.
Sinulat ko ang nakita ng aking mga mata. Ang kanilang kalagayan, ginawan ko ng kanta. Iginuhit at isinalarawan ang naramdaman. At sinangguni ko sa mga taong marami ang alam. Isang bantog na senador ang unang nilapitan ko, at dalubhasang propesor ng malaking kolehiyo. At ang pinagpala sa mundo, ang dyaryo at ang pulpito, lahat sila'y nagkasundo na ang tawag sa ganito ay bahay. Dakay tutukang nakaupo lang sa sahig, sa papag na gutay-gutay. Pipiliting hihimlay, di hamak na mainam pa ang pahingahan ng mayayamang patay. Baka naman isang araw kayo doon ay maligaw, mahipon niyo at marinig, at maangot at matanaw. Hindi ako nangungutya, kayo na rin ang magpasya. Sa palagay ninyo kaya ito sa mata ng may likha ay bahay. Pag na kami dito sa progreso ng administrasyon, medyo kasi meron namang nakikitang maganda, although may pangit dahil marami pa rin mahirap. Doon naman sa relocation siya, may disadvantage at disadvantage. Disadvantage, kunyari nandito ka sa dati mong tinitirhan, maganda naman, pwede naman on-site na development, hindi na masyadong magastos para sa'yo. Disadvantage mean, dadaling ka doon, malayo ka sa trabaho, siyempre, pamasahe, mahirap. Maghahanap pa ka ng panibagong papasukan. Sa relocation site, parang ganun na rin. Maganda kung, kunyari, galing ka naman sa tabing ilog, siyempre, maganda, malilipat ka doon. Pero nandito ka naman din sa maganda mong kinalalagyan dati, mas okay na yung on-site na relocation. Kung magkakaroon, ayun na nga, mas maganda na talaga yun, nandun na lang sa on-site. Kung saan ka nandun, i-develop na lang. Mga ilang bahay po yung yung mga sa tingin nyo na demolition? Dito sa Titans, mga libo. May tulong po ba na naibigay yung barangay sa mga residente? Kahit anong tulong po? Noong 1996, wala. Ang pananatili ng malaking bilang ng mga informal settlers sa buong Pilipinas ay siyang pananatili din ng katotohanan na hindi pantay na distribusyon ng yaman sa ating bansa. Ang bawat isa sa atin ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Bakit ang karamihan sa atin ay hindi nakakatamasa ng kanilang karapatan? Karapatan na dapat itaguyod. Karapatan na bawat isa na magkaroon ng sariling lupa at disenteng tirahan.
Ayon sa panipunang turo ng ating simbahan, ang lahat ng bagay sa ating mundo ay may universal na destinasyon. Ang prinsipyong ito ay nakabatay sa realidad na ang ating mundo at ang yaman nito ay unang regalo ng Diyos sa tao. Kung kaya't, dapat itong maipamahagi ng wasto sa lahat ng tao. Sa makatuwid, may pananagutan ang mga mamamayan at mga naghahakot ng yaman para sa tunay na pag-unlad ng ating bayan. Halika na, pumikit, limutin ang problema. Hintayin ang umaga. Magpahinga, panaginip ang ikaliligaya. Darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kahit handa pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin. Naway maging hamon ang mga ito para sa ating lahat upang sugpuin hindi lamang ang issue ng informal settlements sa buong bansa, kung hindi lalong-lalo na ang issue ng katiwalian, korupsyon, kawalan ng hanap buhay, kagutuman at kahirapan sa Pilipinas.